So sa pagpapatuloy po ng ating Bible series sa Book of Romans, the title is, Where the Law Fails, Faith Prevails. Where the law fails, faith prevails. Kung saan ang batas ay nabigo, ang pananampalataya ang nanaig. Let us read again from the Book of Romans, chapter 4, beginning verse 13 up to verse 17. Sapagkat ang pangako na kanyang mamanahin ng sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhin sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Sapagkat kung silang nasa kautusan ang siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ng pananampalataya at pinawawalang saysay ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saang walang kautusan ay wala ring paglabag. Dahil dito yun ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya, upang ang pangako ay maging tiyak para sa lahat ng binhi. Hindi lamang na nasa kautusan, kundi pati naman na nasa pananampalataya ni Abraham, na ama nating lahat. Gaya ng susulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan na nagbibigay buhay sa mga patay, at ang mga bagay na hindi buhay noon na ay binubuhay niya ngayon. Let us pray po, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoong Diyos, sa aklat ho ng Roma, Kabanata 4, Panginoon, na patuloy ho naming tinatalakay sa ngayon. Nawa po ay ang banal na Espiritu ang siyang aming tagapagturo ho ngayon, aming Ama. Samahan kami ng banal na Espiritu upang magkaroon ho ng liwanag sa aming mga puso't kaisipan ang bawat talata na aming pong pag-aaralan ngayon sa umagang ito. Salamat dahil wala kami sa ilalim ng kautusan. Kami po ay nasa ilalim ng iyong biyaya, ng iyong grasya. Salamat dahil kami po ay lumaya mula ho, Panginoon, sa kautusan. Salamat dahil ikaw po ang dahilan kung bakit kami po ay may katiyakan ng aming kaligtasan. Ibinigay ho ninyo ang iyong sarili para sa aming mga kasalanan, pambayad ng aming mga kasalanan, at sinampalatayan naman ho namin ang iyong kaloob, ang iyong biyaya, ang buhay na ito na inialay niyo po sa amin. Salamat, aming Ama, pagpalain niyo po ang iyong mga salita. At ikaw lamang po ang dapat na maparangalan at maluwalhati sa dakong ito, aming Ama, sa ngalan po ni Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng malakas na, Amen at Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. So last Sunday po, natapos po natin, tayo po ay nag-end ho doon sa Romans chapter 3 verse 20, kung natatandaan ho ninyo last Sunday. Kung ang mga pangako ho ng Diyos ay nangangailangan ho na sundin ang kautusan ng Diyos upang makuha natin ang pabor ng Diyos, ano ang sinasabi ho nito tungkol sa kautusan at tungkol sa pananampalataya? Kaya po sinagot ho niya po sa Pablo ang tatlong maikling pahayag na kailangan maunawaan natin. At unang-una ho dyan, ating pong natalakay last Sunday, it cripples faith. So nilulumpo o binabalduho nito ang pananampalataya kung tayo po ay nananangan ho sa tinatawag ho nating kautusan. Ano po? Kasi po yung bawat batas na nalalaman ho ng tao ay may paglabag ho ang tao. Kasi kung saan walang batas ay walang paglabag. So dahil ibinabaho ng Diyos ang batas, kaya ano nangyari po? Lumabag ang tao. Kaya may pong tinatawag ho tayong kaparusahan. Kaya ang tao kasi po hindi marunong sumunod kahit nga po sa maikling o sa simpleng batas lamang po ay hindi makasunod po ang tao, di ba? Yung sinasabing bawal magtapon dito ng basura, nagtatapon ho tayo. No jaywalking, nakamamatay, sinusubok ho natin, tumatawid ho tayo. Sa simpleng batas lamang po ng ating pong gobyerno ay hindi tayo nakasunod. How much more na po ang batas ho ng Diyos, di ba? Ngayon sabihin na nga ho natin, halimbawa po sabihin ho natin, masunod mo nga. Ano po? Masunod mo nga ang batas. Ano po? Ang problema dito, meron kang maipagmamalaki. Nasaan ang pananampalataya mo? Kung ikaw ay nakatuon o nananangan po sa tinatawag ho nating batas. O yung tinatawag nating, huwag mong gawin ito, huwag mong gawin ito. Pero yun ang ginagawa mo. Ibig sabihin, I mean, sumusunod ka kung ano ang gusto ho ng Diyos. Ibig sabihin ho dito, nakatingin ka saan? Sa lakas mo, sa talino mo, sa unawa mo. Nawawalan ho ng kabuluhan ang pananampalataya kay Kristo kung ikaw o ako ay nakabatay sa pagsunod
sa kautusan. So, ibig sabihin, winawalang halaga ang pananampalataya kung nakabatay ang tao sa kautusan. Ang kahulugan po ng made void is keno. Ano po sa Greek word? Which means to empty, to remove all contents. To make void, inaalis lahat ng laman, or nullified is the Greek word is katergetai, which means to make invalid, to nullify. So, ibig sabihin, walang kabuluhan ang pananampalataya kung nananangan ang tao sa tinatawag nating kautusan. So this verse clearly teaches that faith and law keeping do not mix when it comes to justification. Hindi natin pwedeng i-mix yung tinatawag ho nating law, the Ten Commandments, at yung tinatawag ho nating grace o biyaya. Natalakay ho natin yan, no? It cripples faith. Pangalawa po, it cancels promises. Yan po ay nasa verse 14. Kinakancel nito ang mga pangako. Sabi ho dito, pinawawalang saysay ang pangako kung ang kaligtasan ay nakabatay sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi na ho natin kailangan ang mga pangako ng Diyos. Uulitin ko ha, kung ang kaligtasan ay nakabatay po sa pamagitan ho ng pagsunod sa kautusan, hindi na ho natin kinakailangan ng pangako ng Diyos. Bakit? Makakapunta ka sa langit dahil sa pagsunod mo sa kautusan. Hindi mo na kinakailangan ng pangako ng Diyos. Bakit? Dahil nakabatay ka naman sa pagsunod sa kautusan. Yan po ang pinupuntuhon ni Apostol Pablo na makakarating naman pala sa langit eh. Ang na mag-isa dahil sa mga ginagawa mo, sa ginagawa natin. Pero, ulitin ko ho yan ha, pero hindi yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Maliwanag? Ngayon, kung nananangan nga ang isang tao na nakabatay ang kanyang kaligtasan sa pagsunod sa kautusan, pinawalang halaga niya, unang-una ang pananampalataya at ang pangako ng Diyos. Nakuha ho ninyo mga kapatid? Kaya, hindi naman yan ang gusto ho ng Biblia. Hindi sa pagsunod sa kautusan. Dahil yan po ay dinoid na po ng Panginoon, ibig sabihin, winawalang halaga na po ang pagsunod sa kautusan. Pangatlo po, nasa verse 15 po yan. Bakit po mga kapatid? Kasi hindi naman ho tayo makaagawa 100% ng batas. Yan ho ang ilagay ho natin sa ating kaisipan. Wala hong perpektong tao na makaagawa ng kautusan. Pangatlo po, nasa verse 15, it condemns sinners. Hinahatulan nito ang mga makasalanan. Verse 15, sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saang walang kautusan, ay wala ring paglabag. So ang pangatlong problema sa batas ay ito, ang batayan ng ating paghatol sa harap ng Diyos. At hinihingi ng batas na ito ay sundin. Kung mabigo tayo sa pagsunod, mas malaki ang ating pagkakasala. Kung may malaki ang ating kasalanan, halimbawa, malaki ang aking kasalanan, mas malaki po ang galit ho ng Diyos sa atin. Tama po ba? Kasi kung ano yung ginawa mo, yun ang iyong kabayaran. Kung nakabatay ka sa pagsunod sa kautusan, kung ano ang kaparusahan doon sa batas na yon, yun ay kanyang papantayan din. Tandaan ho natin, uulitin ko, tayo pong lahat ay wala na po sa ilalim ho ng batas. Kaya po, paulit-ulit sinasabi po ito dahil tayo po ay nasa Book of Romans. Ang pinapakita ho ng Book of Romans ay ang righteousness. Yung katuwiran ho ng Diyos. At dahil sa katuwiran ho ng Diyos, ang anumang kautusan, ang lahat ng pagsunod sa kautusan, yan po ay kanyang binaliwala na po. Amen po ba? Dahil tayong lahat ay mapapawalang sala, hindi sa pagsunod sa kautusan, kundi sa pamagitan ng ating pananampalataya. Amen po ba? Palapain nga natin ang Panginoon. Salamat po sa Diyos. So, dahil sa ating pong pananampalataya, actually po, sa madaling salita po mga kapatid,
malaki po ang problema ho natin kung tayo po ay mananampalataya ho ngayon at nakabatay pa rin ho tayo sa kautusan. Laki ho ng problema ho natin sa ating pong salvation. Totoo lang, kalahon ninyo, ang dami hong fellowship ho ngayon. Kinakailangan gawin nila ang mga bagay na ito upang sila po ay makatiyak ng kanilang kaligtasan. No, kung tutuusin po ay napakasimple lamang po ng salvation. Pinahihirapan ho nila ang kanilang sarili at dahil ho doon ho dumadating po ang galit ho ng Diyos. Bakit po? Kasi hindi sila nakabatay doon sa tinatawag ho nating ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ika nga, parang ganito lang ho yan. Gustong ipakita ho ng Diyos, dito ka lang tumingin. Pero anong ginagawa ho ng tao? Ibinabaling ho saan? Sa iba. Nakuha ninyo po? Ang gusto ho ng Diyos, eto lang tignan mo. Habang ang bayang Israel po ay namamatay sa pamagitan ng tuka. Tuka ba? Tuka ba tawag ka? O tuklaw ng ahas. Anong ginawa ho ni Moses? Gumawa ho ng ano po siya? Ng tansong ahas. At ang sabi ho ng Bible, ang bawat tumingin doon sa tansong ahas, ang sabi ho ng Bible, ano po? Hindi sila namamatay. Tanong, paulit-ulit po bang tumitingin ang bayang Israel sa tansong ahas? Di ba hindi po? Once lang. So ibig sabihin po, once lang po ang salvation. Once na ikaw ay sumampalataya, you are now justified. Amen? Really? Meron ka ng kalayaan. Yun po ang pinapatignan ho ng Diyos ho sa atin. Tumingin ho tayo. The source of our salvation is in Jesus Christ. Not ourselves. Not our works. Not our form of any kinds of activities in religion. Ang kailangan ho natin have faith in Jesus Christ alone. Yun lamang po mga kapatid. Huwag ho natin pahirapan ang ating mga sarili. Ngayon kung babasahin ninyo po ang Old Testament, mababasa ho ninyo po, palaging galit ho ang Diyos. Nabasa ho ba ninyo ang Old Testament? Di ho ba laging galit ang Diyos? Kailan po nagagalit ang Diyos? Sa tuwing sumusuway po ang bayang Israel sa Diyos. Di ho ba? Mabibilang lang ho sa daliri ang mga hari ng naging bayang Israel ang sumunod sa Diyos. Simula nung ibinigay ho ng Diyos kay Moses ang 10 Commandments, start ho nun. Wala na po. Windang na po ang bayang Israel. Bakit po? Ayon po sa banal na kasulatan, ayaw ho ng Diyos ang monarchy. Ang gusto ho ng Diyos ay theocracy. Meaning, Diyos ang namumuno. Anong ginawa ho ng bayang Israel? Ayaw ho nilang mamuno sa kanila ang Diyos. Gusto ho nila ng ano po? Ng human. Gusto nila ng tao na mamumuno sa kanila. At sino ho yung unang hari ng bayang Israel? Si Haring Saul, na kung saan ay hindi naman yon ang kalooban ho ng Diyos. Yun ay kalooban ng ano po? Ng tao. Tingnan niyo mga kapatid, tao na mismo pong umaayaw sa Diyos. Gusto ho ng Diyos, siya po ang mamuno. Siya po ang dapat sentro. Tingnan ho ninyo mga kapatid, nung ang bayang Israel po, hindi nila niya pinili ang Diyos na mamumuno, start na ho yun. Dahil nakita ho ng Diyos na ang bayang Israel ay malabong makasunod sa Diyos. Kaya ho niya ano po, binigay niya ang kanyang bugtong na anak. Di ba? Yan, pag-uusapan ho natin ngayon mga kapatid. Gayunpaman, kung saan walang batas, walang maaring paglabag. Sa makatuwid ay walang galit. Ipinawanag ho ni Douglas Moo ang lohika ni Pablo tulad ng sumusunod. Ang paglabag sa batas ay nagiging kasalanan at mas malubhang pagkakasala ng paglabag na karapat-dapat sa galit ng Diyos. Ibig sabihin, kung ano man ang iyong nilabag, katumpas ho noon ay ang galit ho ng Diyos. Ang kautusan ho ng Diyos, pag hindi mo ginawa ang isa, hindi na ito kinikredit ho. Kahit ho yung, halimbawa, 9
sinunod mo yung siyam. Yung isa, hindi mo nasunod. Ano nangyayari po? Ano nangyayari po? Nawawalang kabuluhan ho ang siyam na ginawa ho natin. Basahin ho natin ang Santiago 2:10. Tingnan ninyo po. Sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan. Ito po, buong kautusan. Ibig sabihin, 10 Commandments. Subalit lumalabag sa isa, ay nagkakasala saan? Sa lahat. Lahat ninyo. Panginoon, nagawa ko naman yung siyam. Hindi ko na nagawa yung isa. Baliwala na pala yung siyam. Yan o, nakasaad sa Bible. Kaya kung tayo po ay nakasentro po sa kautusan, nakabatay ho tayo sa kautusan, aba, gawin mo ang 10. Huwag ka magliliban kung gusto mo ng kautusan. Pero ako po, hindi ko na po yun aariin. Hindi ko na gugustuhin ho yan, mga kapatid. Kalahon ninyo, ang tumupad ng kautusan ho ng Diyos para sa tao po. Sino po? Ang Panginoong Yesus. Yung hindi nagawa ng tao, ginawa ho niya. Kaya ito ho ang kanyang ginawa. Anong ginawa ho niya? Yung 10, binawasan niya. Binawasan po ba ni Lord ang 10? Kasi ginawa na lang ho niyang ilan? 2, hindi binawas. Hindi kayo marunong magbilang. Hindi ho, wala ho siyang binawas. Wala siyang binawas. Yung first commandment up to the 5th commandment, yun yung first, the most commandment, love your God with all your heart, with all your soul. Yung pinaka-6 hanggang 10, yun yung love your neighbor as yourself. Amin po ba? So ibig sabihin po, eto lang ho yung mga kapatid, yung kautusan, dahil hindi natin kayang gawin, ang Panginoong Jesus, ang umako nun para sa iyo, para sa akin, at kayo tayo ngayon titingin. Kayo na. Kay Jesus na siyang gumawa ng tumupad ng kautusan for the sake, ikaw, ako, sa tayong lahat. Inako niya yun, mga kapatid. Kaya salamat ho sa Diyos. Natutuwa ho ba kayo, mga kapatid? Inako ng Panginoong Yesus ang 10 Commandments para sa iyo. Ang kailangan mo na lang ngayon po, ano po? Sampalatayanan mo siya. Ang tanong dito, binaliwala po ba ng Panginoong Yesus ang batas? Again, binaliwala po ba ng Panginoong Yesus ang batas? Hindi po. Hindi ho niya binaliwala. Siya mismo po ang gumawa. Kaya ito ho ang gagawin ho natin ho ngayon. Titignan ho natin si Jesus. Amen? Sasampalatayanan natin ang Panginoong Yesus. Dahil siya po ang gumawa at kumumpleto ng batas. Kaya po, ang pinakamahalagang batas ho ngayon ay pag-ibig. Pagmamahal. Kasi pag mahal mo ang Diyos, hindi ka tatalikod sa Diyos. Amen? Pag mahal mo ang Diyos, pag sinabi ng Diyos sa iyo, anak, gawin mo ito, gagawin mo. Bakit? Kasi mahal mo ang Diyos. Naniniwala po ko, mga kapatid, pag mahal natin ng higit ang Diyos sa buhay ho natin, kaya ho natin isakripisyo ang ambisyon natin. Nandiyan pa ho ba kayo? Ako po, dahil mahal ko po ang Diyos, sinakripisyo ko po ang sarili kong ambisyon. Tinupad ko ang gusto ho ng Diyos sa buhay ko. Bakit? Kasi yun ang hinihingi ng Diyos sa akin. Na ang pagpapatunay ho ng aking pagmamahal sa Kanya ay ang pagsunod sa Kanyang kalooban. Hindi ho yung kautusan. Again hindi ho yung kautusan. Dahil naniniwala po ko, mga kapatid, ang Diyos ay nagsasalita ho sa atin. Naniniwala ho ba kayo, ang Diyos ay nagsasalita sa atin? Na hindi lamang sa pamamagitan po ng pangangaral.
Sa tuwing nagbabasa ka ng banal na kasulatan, ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Huwag ka lang maging bingi. Huwag mo lang i-ignore ang pangungusap po ng Diyos. Gusto ho ng Diyos, mahalin mo siya ng buong puso. Kasi kung mahal mo ang Diyos ng buong puso, hindi mo ipagpapalit ang pinakamahalaga na ugnayan mo sa Diyos. Amen. Hindi mo ipagpapalit ang malaking ugnayan mo sa Diyos. Tandaan natin, kinumpleto ho ni Jesus ang kautusan para sa atin. Pangalawa, verse 16 up to verse 17, the power of faith. Ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon, inihayag ni Pablo ang dalawang panig. Sinasabi niya sa atin, ang dalawang talatang ito, na ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya ay higit na nakahihigit sa kautusan. Dahil ang pananampalataya ay gumagawa ng hindi kailanman magagawa ng kautusan. Ano ho yan? Subukan ho natin. Verse 16. Anong pinapakita ho dyan? It admits the need for grace. So dito po, inaamin ito sa verse 16, ang pangailangan ng tinatawag ho nating biyaya. Verse 16 again, basahin natin, dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon, pakilakas, sa biyaya. So napagtanto nito na ang kaligtasan ay dapat mangyari sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa pamagitan po ng tinatawag nating pagsunod sa kautusan na pinapakita po na po sa Pablo. Nakikita mo rito, ang biyaya ay ang hindi nararapat na pag-ibig at pabor ng Diyos sa mga makasalanan. Dahil ang kaligtasan ay hindi karapat-dapat para sa mga makasalanan at dahil sa biyaya ng Diyos, sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay naligtas. Amen po ba? Ikaw ay naligtas dahil saan? Sa biyaya. Sa pamagitan ng iyong pananampalataya na nakabatay sa Efeso 2, talatang 8 at 9. So binubuod ng talatang ito ang kaisipan ng mga bersikulo mula 13 hanggang 15. Ang Diyos ang nagbigay ang kanyang pangako na gagawin si Abraham bilang ama ng maraming bansa nang walang kondisyon. Again, walang kondisyon. Alinsunod sa biyaya, pagkatapos nang mabigyang katwiran ang patriarka, walang iba, si Abraham, nakuha ni Abraham ang pangako ng simple sa pamagitan ng paniniwala dito. Hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan. Bakit po? Kasi wala pang kautusan noong nanampalataya si Abraham. Kaya po, ang pinakamahalaga sa buhay ng isang tao ay ang pananampalataya. Pagkakalan, pangalawa, verse 16 again, it assures the soul of salvation. So tinitiyak ng talatang ito na ang kaluluwa ay ligtas. Napainggan ho ba ninyo ang aking sinabi? Tinitiyak ng talatang ito na ang kaluluwa mo ay ligtas. Verse 16b, sabi dito, upang ang pangako ay maging tiyak. The word tiyak. Para sa lahat ng binhi. Hindi lamang sa nasa kautusan, kundi pati naman sa mga nasa pananampalataya ni Abraham na ama nating lahat. The problem addressed here is one of assurance. Kung ang kaligtasan ay ginawa sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kung gayon, walang sino mang makatitiyak na sila ay tunay na naligtas. Sa ating kabanata na nabanggit ko kanina, walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino mang tao na nakatupad ng kautusan. Kung nakabatay nga sa kautusan ng tao, ibig sabihin, walang katiyakan ang kaligtasan nila. Tama po ba ako? Kasi, yung hindi mo yung magagawa mo, hindi magagawa ng katabi mo. Tama po ba? Hindi lahat ng nagagawa ng ating kapwa ay magagawa natin. Meron tayong mga kahinaan sa buhay. May mga karupukan tayo sa buhay. Kaya hindi ho natin talagang masusunod ang kautusan dahil ang kautusan ay banal. Tayo po ay makasalanan.
At tayo po ay nasa daigdig na punong-puno ng kasalanan. At naniniwala po ako mga kapatid, tayo po ay prone sa kasalanan. Amen po ba? May tao ho ba dito hindi na nagkakasala? Meron ho ba tao dito na hindi nagkakasala? Kung hindi ka nagkakasala, ipako natin yan sa krus. Amen? Lahat po tayo ay nagkakasala. Lahat tayo po ay nagkakamali. Pero hindi yan ang tinitignan ng Diyos. Kaya po, we are under grace. We are under biyaya. Hindi tayo under sa kautusan. Dahil hindi natin kayang sundin ang 10 kautusan. Ginawa ni Jesus ang 10 kautusan para sa akin, para sa iyo. Kaya tignan mo na lang si Jesus. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, at buong kaluluwa mo. Kaya ang hinihingi ng Diyos ay 100% na pagmamahal mo sa Kanya. Hindi kailangan ng Diyos ang 99.9% na pag-ibig. Ang gusto ng Diyos is 100% na love sa Diyos. Pastor Ray, may bahagi naman ako sa sarili ko naman. Huwag naman ganon. Siyempre may pangarap din ako. Tandaan natin, baka yung 1% na yan ang maging dahilan ng pagbagsak mo. Bakit hindi mo ibigay na lang kay Lord? Hello? Bakit hindi mo na lang ibigay kay Lord ang lahat? 100% isuko mo ang buong buhay mo sa Kanya at sabi mo sa Kanya, Lord, mahal kita. Kaya ibibigay ko po ang lahat-lahat sa akin. Di po ba? Yung asawa mo nung nililigawan mo pa. Di ba hindi ka pa sigurado? Pero nung pinakasalan ka, tanungin mo ang asawa mo, 99.9% ba? Di ba 100%? Bakit po? Ibinigay niya ang lahat-lahat sa'yo. Bakit? Kasi mahal ka niya. Katabi mo ba asawa mo? Wala na, pastor. Patay na eh. Hindi maghanap ka. Hindi ba? Joke lang. Ito lang ho yung mga kapatid. Kasi kung mahal ho natin ang Diyos, ang hinihingi niyo niya is 100%. Huwag 99.9. Huwag kang magtira. Kasi yan ang maging, baka yung 1% ang maging dahilan ng paglayo mo sa Kanya. Amen. The greatest commandment is love your God with all your heart, with all your soul. Pastor Ray, mahal ko, girlfriend ko eh. Nang higit sa aking Panginoon. Mas mahal ko ang negosyo ko, Pastor Ray, mas higit sa Panginoon. Kapatid, maaaring kunin ni Lord ang negosyo mo. Maaaring kunin ni Lord ang mahal mo sa buhay. Kung hindi mo mamahalin ng higit ang Diyos. Kasi ang Diyos, naniniwala po ba kayo, our God we serve is a jealous God. Naniniwala ho ba kayo doon? Our God we serve is a jealous God. Siloso ang Diyos. Yung pagiging siloso ho niya is for our benefits. Para ho sa atin ho yun kung bakit siloso ang Diyos. Kasi ayaw ho ng Diyos na mapahamak ka. Gusto ng Diyos, suluhin ka niya. Napaka-selfish naman ni Lord. Yes, sabihin ho natin napaka-selfish ng Lord. Kasi naniniwala po ako, ikakabuti naman ho natin ho yun. Amen po ba? Ibigay ho natin ang lahat-lahat sa Kanya. At kung ibibigay mo ang lahat-lahat sa Kanya, mag-aalala ka pa kaya? Bakit ka nag-aalala ngayon? Sa kakainin mo mamaya. Bakit nag-aalala ka ngayon? Kung wala kang pera ngayon. Baka hindi mo pa ibinibigay ang lahat-lahat. Bakit hindi mo ibigay lahat sa Kanya? At hayaan mo ang Diyos ang problema, hindi ikaw. Naniniwala ho ba kayo mga kapatid? Ayaw ng Diyos na pinoproblema tayo. Gusto ho niya ibigay ho natin sa Kanya ang lahat. Kaya nga sabi ng Mateo 11,
Anong sabi ho doon? Come to me. Hali kayo. Kayong lahat na mga napapagal at nabibigatang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Kapatid, pagod ka na ba? Sa dinadala mong pagsubok sa buhay, come to Christ. Come to Christ. Mahalin mo si Kristo Jesus. At simula na ho yan ng paggawa ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya hindi ho tayo makatitiyak ng kaligtasan ho tayo natin kung nakatangan ho tayo sa kautusan. Pero dahil nanampalataya ho tayo, merong katiyakan ng kaligtasan. Say amen to that. Ang tanong, posible ba na makatiyak sa kaligtasan? Parang dalawa lang ho ang nakakatiyak. Tanong, posible po ba na makatitiyak tayo sa kaligtasan natin? Amen. Basahin po natin 1 John chapter 5, verse 13. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong, pakilakas, buhay na na walang hanggan sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, tayong lahat ay may assurance of salvation. May katiyakan ng kaligtasan. That anytime na tayo po ay bawian ng Diyos ng buhay sa daigdig na ito, alam ho natin, pupunta ho tayo ng ng langit. Meron nga po kung natanong ng mga ngaral po ito ha. Mga ngaral ho ng born again. Sabi ko sa kanya, Pastor, nakakatiyak ka ba sa kaligtasan mo? Sabi niya sa akin, kinakailangan ko mag-persevere. Alam mo niyo yung tulip. The last is, yung P is perseverance of the saints. Kinakailangan daw na sila mag-persevere. Ang problema daw niya, hindi siya nakakatiyak kung magpapatuloy siya hanggang kamatayan niya. Tingnan niyo mga kapatid ha. Both the Armenians and Calvin ay walang assurance of salvation. Wala po. Kala ho niyo mga kapatid, sabi ho nila, dalawa lang daw pagpipilian mo. Pepsi at Coke. Ano pipiliin mo? Pepsi, Coke. Ano, Sarsi? Mga kapatid, yung Pepsi at Coke, iisa, gupihin mo ba magka-UTI ka lagi? Amen? Di ba meron pa naman pagpipilian? Ano pagpipilian? Bottled water. Di ba? Inihambing ko po ang aral ho ng Armenia. Ito ho, ano yung aral ng Armenian? Ito yung grupo ho ng mga Armenian, mga Pentecostals, Charismatics, na by their works, and also the Calvin, the Reform, yung paniniwala ng tulip, sila ho, parehas silang soft drinks. Nakaka-UTI. Ako, ko po, bottled water. Ano ho yun? Free grace. Napakinggan ho ba ninyo mga kapatid yung aking sinasabi? Ako po pastor ninyo. Pastor niyo ho ba ako? Kung pastor ho ninyo ako, makikinig ho kayo. Turo. Tanong, kayo po ba ay ililigaw ko? Answer me. Hindi ko kayo ililigaw. Lahat ho ng Pepsi, Coke, ano man ho yan, Royal man yan, Sprite man ho yan, pinanggalingan ko na ho yan.
Tinikman ko na lahat ho yan. Ang hindi ko lang natikman, siyempre, wala namang kasing kalasa-lasa. Bottled water. Pero hindi ho natin alam, ang bottled water, yan po ay ano po, makakabuti ho sa atin. Narinig niyo ba ang illustration ko po, mga kapatid? Sa tagal ko na ho nagpastor, mga kapatid, ngayon ko ho naintindihan, ang salvation ay nakabatay lamang sa Jesus Christ and also our faith on Him. Ang dami ko na hong pinanggalingan na kinakailang gawin po ito, bla 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 bla. Kaya ho yung kausap kong pastor, ang sabi niya sa akin, Pastor, wala nakakasigurado sa tinatawag na pagpapatuloy, perseverance of the saints. Ang sabi ko sa kanya, Pastor, meron. Basta ang Bible. Pinabasa ko sa kanya po ito. Ito, Pastor, ang liwanag ang mga bagay na ito ay isinusul ko sa inyo upang inyong malaman na kayo'y mayroong buhay na wala hanggan. Sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Yung John chapter 3 verse 16, mga kapatid. Tingnan ho niyo yung grammar ho doon. Hindi ho yun past tense. Hindi ho doon future tense. That is ano po, present tense, mga kapatid. For so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish, but have an everlasting life. Ibig sabihin, once na ikaw ay maniwala, sumampalataya kay Jesus, hindi na ano po, tatanggalin ng yung buhay na wala hanggan sa'yo. Amen. Paano yun? Yung papatuloy sa pananampalataya. Katunayan lang daw yun na hindi raw siya ligtas. Ano yung John 3:16? Ano yung Romans chapter 10? Na ang sino bang nasa aking kamay kailanman hindi maagaw. Puna, kapatid, hindi ho tayo nakabata, ginagawa ho. Nakabatay po ang ating kaligtasan dahil sa ginawa ni Jesus para sa kaligtasan natin. Ano ang dapat? Hindi ho perseverance of the saints. Ang tawag ho dyan ay preservation of the saints. Sino magpe-preserve? Ako? Tayong lahat? Hindi! Ang Diyos ang magpe-preserve ho sa atin. Naniniwala po ako, mga kapatid, kung ikaw man ay tumalikod sa Panginoon, hindi nawawala ang kaligtasan. Isang araw, tatawagin ka pa rin ng Diyos. That's my belief. Amen? But, mga kapatid, ito malaki tinuturo ko sa inyo. Sana po ipaunawa sa inyo ng banal. Ayaw ko kasing managot ho sa Diyos. Gusto kong ituro ho sa inyo ang katotohanan. Na ang katotohanan po ay hindi nawawala ang kaligtasan kahit anong mangyari. Ilagay ho natin sa ating kaisipan ho yan. Hindi nawawala ang kaligtasan. Hindi nang babawi ang Diyos ng kaloob. Kung papaano ang tao pag nagbigay, hindi na niya ito binabawi. Kung bawi man niya, masama ugali niya. Tama po ba? Ang Diyos hindi nang babawi ng kaloob. At ang kaloob na ito ay eternal life. Kaya ang sabi ho ni Juan, kaya ho ang unang Juan, siya din ho yung sumulat ho ng John chapter 3 verse 16. Kaya niya isinusulat po ito para malaman ho natin ang lahat ng naniwala, ang lahat ng sumampalataya kay Jesus ay meron pong buhay na walang hanggan. Ngayon, tanong, masaya ka ba na meron kang buhay na walang hanggan? Tanungin mo ngayon katabi mo, masaya ka ba meron kang buhay na walang hanggan? Ako po,
Masaya ho ako dahil meron akong buhay na wala hanggan. Iwan ko man po ang katawan lupang ito at babalik po ito sa lupa. Pero ang aking kaluluwa at ang aking espiritu ay babalik sa Diyos. Amen. At isang araw, ang katawan lupang ito ay babalikan ko din. Yan yung tinatawag nating glorified body. Amen po ba? Tandaan po natin mga kapatid, kaya ang pag-asa ho natin ay walang iba, si Jesus. The rapture of the church. Kaya hinihintayin na lang ho natin mga kapatid, pagtunog ng trompeta, pagtunog ng trompeta, si Jesus ay darating na. Hintayin ninyo, tutunog ang trompeta. Pagtunog ng trompeta, yang katabi mo, mawawala, kasama ka. Amen? Amen? Aba, pag nawala yung katabi mo, at nakita mo sarili mo nandito, aba, naiwan ka. O, di ba? Eh, dapat, pagtunog ng trompeta, hindi mo na makikita ang kapwa mo, pati ikaw. Amen po ba, mga kapatid? Hinihintay na ho natin yun. Ako gusto ko na nga. Sabi ko nga, sana mag-rapture oras ng panambahan. Di ba? Ang sarap po nun. Di ba? Pero, ang Christian laging handa. Kaya yung pag-asa natin, mga kapatid yan ho yung tinatawag rin the third tense of our salvation, which is our glorification. I-glorify ho tayo sa pamagitan ho ng ating kamatayan o kaya naman po ay rapture. Sino gusto? Rapture generation? Yes. Gusto ko, rapture generation ako. Wala nang kamatayan. Ano bang baby? Wala nang kamatayan. Kung mamatay man ho tayo, meron tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, emphasize natin din mga kapatid. Bakit ganito si Pablo? Hindi natin kayang sumunod sa kutusan. Example na mga kapatid. Sino ho dito ang hindi nagsisinungaling? Kahit simple lang. Kahit simple lang. Kung ikaw ang karakter mo, kung karakter ho natin, mahiyain tayo Makinig kayo kung mahiyain ka. Sabi sa iyo ng kaibigan mo, mahiyain ka Friend, kain ka. Hindi, busog pa ako. Pero kumukulo ang bituka mo. Tanong, nagkasala. Answer me. Kasala ka nun. Bakit? Dahil sa hiya mo Friend, okay, busog ako, pero gutom ka. Kaya walang makakatupad sa kautusan. Tingnan niyo mga kapatid kung dyan ka, nakasalalay sa kautusan, saan pupunta? Sa impyerno. Basahin ninyo. Pahayag 21, talatang 27. At hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi o ang sino mang gumagawa ng karumal-dumal o ng kasinungalingan. Kundi sila lamang na nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Kung nagwa-white lie tayo, o anumang lie na meron tayo, hindi ka pupunta sa langit. Di ba? Bakit? Yan po ay nakasulat din sa 10 utos. Basahin ninyo. Exodus chapter 20, verse 16. Huwag kang magiging sinungaling na saksi laban sa iyong kapwa. So, ibig sabihin, yung white lie o anuman yung lie na meron sa iyo, parehas ng huyang kasalanan. Kaya kung nakabatay tayo sa kautusan, ibig sabihin yan, hindi ka papasok langit. Pero, mas pipiliin ko na ako ay nasa ng biyaya ng Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin nun, lang magsinungaling Dahil nasa biyaya ng Diyos, okay lang magkasala Hindi dapat natin sasadyain ang kasalanan.
mas lalo pa tayong pag-uusayan natin ang ating buhay sa harapan ho ng Diyos dahil ang Diyos ay nagbigay ng biyaya sa atin. Dapat suklian mo ang isang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay sa atin. Sa panong paraan, Pastor Ray? Pag-usayin mo ang buhay natin. Huwag kang gagawa ng mali na ikakasakit sa puso ng Diyos. And that is our sanctification. Wala ho sa justification. Ba? Ngayon, tanong dito, kaya mo bang hagupit ng Diyos? Kasi kung magkakasala ho tayo, kung anak ho tayo ng Diyos, may hagupit ang Diyos sa'yo. Ang tanong, sino kaya niya ang hagupit ng Diyos? Kala niyo mga kapatid, nakita ko nga ho ang pamaraan ng disiplina ng mga magulang nung araw. Di ba? Ang papalad ho ng mga anak ho ngayon. Kasi yung inabutan kong disiplina po ay pamaraan ho ng Kastila. Hagupit, digulpi. Sinasako. Yung mga bata dito, nasako ka ba? JD, nasako ka ba? Sinako ka ng nanay mo? Hindi. Diba? Kaya po, mga anak ko, hindi ko na ho sinako. Sila po ay nasa under ho ng biyaya. Kaya sila po'y kinakausap ko na lang. Nakuha niyo mga kapatid? Kasi sa tuwing tayo po ay nagkakasala, nagkakamali, hinahagupit ka ng Diyos, kaya wala hong makakaya ng hagupit ho ng Diyos. Sa akin mga kapatid, mas pipiliin ko ang grasya ng Diyos, ang biyaya ng Diyos. Bakit po? Kasi po, ang biyaya ng Diyos ang magtutulak sa akin para maging maayos ang buhay ko sa harapan ng Diyos. Say amen to that. And the last thing, it allows all who will to be saved. Nagbibigay daan ito sa lahat ng gustong maligtas. Verse 17, gaya ng susulat, ginawa kitang ama na maraming bansa sa harapan ng Diyos na kanyang sinampalatayanan. Kinuha ni Pablo mula sa Genesis chapter 17, verse 5, ang puntong ito. At ipinaalala niya sa atin na ipinangako ng Diyos na gagawin si Abraham bilang ama ng maraming bansa. Hindi lamang sa mga Hudyo, dahil ito ay sa pamamagitan ng panampalataya. Ang kaligtasan ay makukuha ng bawat tao sa mundo. Ang salitang gagawin kitang ama ng maraming bansa ay isang pangako sa kanya na kanyang paniniwalaan ang salita o sinabi ng Diyos. Ito ay tinatawag na pananampalataya. Kaya ho yung pangako ho ng Diyos sa kanya, kay Abraham, na magiging ama siya ng maraming bansa nung ipinakita sa kanya ang kalangitan at nakita niya, hindi niya mabilang ang bituin sa kalangitan. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ganyan magiging karami ang iyong lahi. Piniwalaan ni Abraham ang pangako na yon. Siya po ay inaring ganap ng Diyos. Naging matuwid siya dahil nanampalataya siya sa Diyos. Tayo pong lahat ay mga anak ni Abraham. Amen. Anak tayo ni Abraham na isa sa tiningala na nakita ni Abraham ang bilang ng mga bituin at marami pong mga naniwala, sumampalataya sa Diyos ni Abraham. Sabi ho ng Hebrew, chapter 11, verse 3, sa panampalataya ay naunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmula sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi pa nakikita ni Abraham ang pangakong ito ay kanyang sinampalatayanan sa Diyos. Kaya ang kaligtasan ay walang kasunod na dapat gawin. Uulitin ko mga kapatid. Ang kaligtasan ay walang kasunod na dapat gawin. There are no prerequisites. There are no
additional requirements in salvation. Dahil ang salvation, faith alone, in Christ alone. Wala nang idadagdag pa. Nung si Abraham naniwala, dumating sa kanya ang kaligtasan. Nung naniwala ka kay Jesus, namatay si Jesus sa kasalanan mo, ligtas ka. Pininiwalaan mo ba yon? Naniniwala ho ba kayo na ligtas kayo? Aba, tignan ho ninyo ang inyong sarili. Baka hindi ka naniniwala. Baka nandito ka lang, pero hindi ka naniniwala. Maniwala ka, sumampalataya ka, at ang panampalataya mo, iyan ang batayan para ikaw ay makapasok sa langit. Amen? Ang object of our faith, walang iba, si Jesus. Wala ho sa kutusan. Kung may simbahan na magtuturo na kailangan pa nilang dumaan sa mga proseso o mga activity sa church, hindi yun ang tinuturo ng Biblia. Si Abraham ang halimbawa ng pagliligtas ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya ho yung word na binanggit ho doon, ulitin ko Hebrews chapter 11 verse 3. Pakibalik po yun. Hebrews 11 verse 3. Sa pananampalataya ay maunawaan natin na ang mga sanlibutan ay nilikha sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga bagay na nakikita ay nagmumula sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung mga bagay na hindi nakikita? Bigyan mo ako ng halimbawa. Yes, hangin, pero naniniwala ka. Na hindi mo nakikita, pero naniniwala ka. Naniniwala ka ba? Merong kang buhay na walang hanggan sa langit? Dalawa lang ang nagsabi. 5 lang ang nagsabi. 10 lang ang nagsabi. Parang mahina pa. Naniniwala ba kayo na meron kayong buhay na walang hanggan sa langit? Lahat na tayo naniniwala na. Amen. Yan ang gusto ko lang ipakita sa inyo mga kapatid. Hindi natin nakikita ang langit. Pero naniniwala tayo, isang araw, pupunta tayo ng langit. Amen? Sinong gusto nang pumunta ng langit? Taas sa kamay. Wag muna, pastor. Meron pa akong pangarap. Tandaan mo, kahit ayaw mo pa, pag sumitsit si Lord, uwi na anak. Gusto na kitang mayakap. Amen? Mga kapatid, ibig sabihin yan, yung pagod na puso mo, pagod na katawan mo, isang araw, ang tunay na kapahingahan ay nandoon sa piling ng Panginoon. Amen? Okay lang ang katawan, mapagod. Huwag lang ang kaluluwa. Kasi ang katawan, pag napagod, higa mo lang yan. Tulog mo lang yan, kapatid. Pero yung kaluluwa, pag napagod yan, tuloy-tuloy yan. At ang magpapahinga dyan, walang iba, si Kristo. Amen? Pray ka lang. Huwag kang susuko, ha? Huwag kang susuko. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang susuko, ha? Huwag mong tigilan. Tuloy ka lang. Habang hinihintay natin ang pagdating ng Panginoon, tuloy lang ho tayo. Kasi ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun lang ho yun. Sometimes ginagamit ho nila ho yan sa kanilang panalangin. Ini-imagine nila, nananampalataya ako, magkakaroon ako ng pera. Tapos lalagay pa nila ng drawing. Meron pa. Gusto namin ng house and lot. Drawing sila ng house and lot. Ilalagay pa sa Bible. Na-discovered ko mga kapatid, kala ho ninyo ang gumagawa ho niyan. Pagano. Kulto ang gumagawa ho niyan. Ginagawa ho ng born again yan. Hindi alam ho ng mga born again, yung ginagawa nila ay pinapractice ho ng kulto. Ginawa ko din ho yun nung araw eh.
May pa-drawing pa ako ng bahay. Eto, Lord, ang gusto ko. Parang binivisualize ko. Mangyayari ito in Jesus' name, in Jesus' name. Ito ay pananampalataya. Gagamitin Hebreo 11:1. Hindi alam yung konteksto. Ang konteksto ho nung pasahin niyo yung verse 4. Nanampalataya ho yung mga heroes of faith. Yun po yung konteksto ho nun. Yung mga heroes of faith, nakatingin ho sa langit, wala sa lupa. Si Moses, yung huling talata ho doon. Basahin niyo Hebrews chapter 11. Pinagpalit ho ni Moses ang karangalan ho ng Ehipto dahil nakatingin siya sa inihanda ng Diyos Ama doon sa langit. Tayong Kristiyano, nasa tayo nakatingin? Gusto natin magkaroon ng malaking bahay, magarang kotse, nananampalataya ako magkakaroon ako ng limpak-limpak na salapi. Saan ka nakatingin? Saan ka nakatingin? Hindi ka nakatingin sa langit. Basahin mo ang Hebrews chapter 11 verse 1. Ang kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita, ang tinutukoy ho dyan langit. Hindi po yung prayers mo na nananampalataya ka na mangyayari itong inyong hinihingi. Mali po yun. Sabi ko, Lord, ngayon ko lang ho naintindihan. Kaya napakalaga dapat pala ang pastor may hermeneutics. Dapat pala ang pastor nag-aaral mabuti. Dapat ang pastor hindi ini-spiritualize ang talata ng Biblia. Na allegorical po ang scriptures, nabababoy ang scriptures dahil lang sa sariling kapakinabangan ho ng maraming pastor ho ngayon. Niloloko po ang kongregasyon. At ayaw ko hong mangyari ho sa inyo mga kapatid. Kaya dito ho sa ating simbahan kung ano ho yung sinasabi ho ng Bible, yun lang. Yun lang ho tayo. Pag nananahimik ang Biblia, manahimik tayo. Pag nagsasalita ang Bible patungkol doon tayo magsalita. Huwag kang mag-add. Kaya nagiging maling pananampalataya ang iba sa mga born-again churches ho ngayon dahil kulang sila sa hermeneutics. Amen? Kaya po ang simbahan natin walang additional requirements for salvation. Pag hindi ka nagbigay ng tithes and offering, hindi ka pupunta ng langit. Sinasakmal mo. Ang mananakmal. Ibig sabihin niyan, pag hindi ka nagbigay ng tithes mo, ninanakawan mo ang Diyos. Kapatid, basahin mo ang Malakay. Under the law ho yan. Wala hong grasya ho dyan sa Book of Malakay. Wala ho. Kasi pag hindi ka nagbigay ho ng tithes mo, ano sabi ho doon? Sasakmalin. May mananakmal sa'yo. Tuloy nyo? Ngayon, pinalaya na ho tayo sa kautusan. Kaya po ang ating pag-ibigay, bukal sa ating puso. Hindi napipilitan. Amen? Kung hindi man ho kayong magbigay ho dyan, walang problema. Dahil wala man talaga kayong pambigay eh. Pero dumalo ka. Meron kasi may mga churches ho ngayon, naiiyahon dumalo ang miyembro kasi walang pambigay. Ay, hindi ako dadalo kasi wala akong pambigay eh. Hindi po. Dumalo ka kahit wala kang pambigay. Ang ibigay mo, buhay mo, oras mo, sa Kanya. Amen. Kung magbigay ka man o hindi nawawala ang kaligtasan mo. Amen po ba? Sure ang salvation mo. Hindi maaagaw ni naman. And the last thing, Pastor kayo na, last call kanina, last call naman. Last thing, tapusin natin. 17 ho yan. It acknowledges the power of God to save. Kinikilala nito ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas. Na nagbibigay buhay sa mga patay at ang mga bagay na hindi buhay noon ay binubuhay niya ngayon. Faith works because it rests in the power of God. Paul describes the Lord in two ways. Ano ho yan? Ano yung pananampalataya?
ay kumikilos dahil ito ay nakasalalay sa kapangyarihan ng Diyos. Ito inilarawan ho ni Pablo sa dalawang paraan. Number one, He makes the dead to live or to live. Binubuhay niya ang mga patay. Number two, He speaks and things which have not existed become reality. Tingnan mo natin ho yung number one again. Yung number one muna. He makes the dead to live. Naniniwala ho ba kayo tayo po ay dating patay? Kailan tayo namatay? We are dead saan? Sa kasalanan. At dahil sa kasalanan, tinuring kang ano? Patay. Kaya tayo po ay na-born again. Tama po ba? Na-born again tayo. Na-renewed ang ating espiritu. That is the process of regeneration. Nung ikaw ay sumampalataya kay Christ, na-regenerate ang iyong spirit. Ngayon, hindi ka napatay sa Diyos. Ikaw ay buhay na. Amen? Why? Kasi meron kang buhay na walang hanggan. And number two, He speaks and things which have not existed become reality. Siya'y nagsasalita at ang mga bagay na hindi umiiral ay naging isang katotohanan. Nang ilagay ni Abraham ang kanyang panampalataya sa Diyos, siya ay ginawang buhay sa Diyos at nakatanggap siya ng mga bagay mula sa Diyos na imposible mula sa pananaw ng tao. Nakita niya ang isang anak na lalaki na ipinanganak noong siya ay 100 years old. Samantalang ang kanyang asawa po ay 90 years old. Sino po ang manganganak ng ganoon na 90 years old na hindi na po dinadatnan ay nagkaroon ho ng bata? Kaya kanina sabi ho ni Sister Angie, meron daw siyang baby. Oh, imagine nyo. Ilang taon na kayo, Sister Angie? 68 na, nagkaroon pa kayo ng baby. Oh, sige ninyo. Ayun, 90. Kaya wala imposible sa Diyos. Hindi, apo yun eh. Hindi, anak yun. Pero ipakikikot ko lang sa inyo, mga kapatid, walang imposible sa Diyos. Amin po ba? 100 years old, kaya pa kaya? Hindi na. Hindi po ba? Pero dahil sa kapangyarihan ng Diyos, nagawa ng Diyos. Bakit po? Dahil sa pananampalataya. Ganon kadakila ang Diyos. Amen po ba? Dakila po ba ang Diyos? Ngayon, may mga bagay bang imposible sa Kanya? Di ba wala? Sa'yo, may imposible ba sa'yo? Sa atin, meron po bang imposible? Yes! May imposible ba? Yes! Pero sa Diyos, laging posible. Amen. May hinihingi ka ba ngayon sa Diyos? Anong hinihingi mo ngayon? Name it. Sabihin mo lang. And God will give. Bibigyan niya yun. Kung umaasa tayong, eto lang, dito ako magtatapos. Kung umaasa tayong manirahan sa langit, dapat nating matutunan ang mahalagang aral na mangyayari lamang ito kapag nagtitiwala tayo kay Hesukristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang iyong mabubuting gawa at ang iyong mabubuting hangarin ay hindi magliligtas sa iyo. Ulitin ko yan ha. Ang mabubuting gawa mo, ang mabubuting hangarin mo, hindi yan ang magliligtas sa iyo. Gayunpaman, kapag ang iyong pananampalataya ay inilagay kay Jesus para sa kaligtasan, ikaw ay ipinapahayag na matuwid ng Diyos. Amen? Ikaw ay tinanggap ng Diyos. Naranasan mo ngayon ang isang bagay na hindi kailanman magagawa ng kautusan. Amen? Sa sandali ng kaligtasan, ipinagkaloob sa iyo ang mismong buhay ni Kristo. Kaya ang bawat sumampalataya, merong kang buhay ni Kristo. Si Kristo ay nananahan sa iyo. Ibig sabihin, ang sino mang wala ang Espiritu ni Kristo, hindi siya kay Kristo. Tama?
Yan po ay nasa aklat ng Roma. Ngayon, kung ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo, at totoo naman, nasa iyo ang Espiritu ni Kristo dahil ikay sumampalataya kay Kristo. Meron kang ano ngayon? Katiyakan ng iyong kaligtasan. Di ba ang saya-saya? Parang hindi ko nakita sa mukha ninyo. Di ba ang saya-saya dahil tayo po ay mga ligtas na tao? Ngayon na po, habang kumakain ako sa McDonald's, habang hinihintay ko po ang aking mga anak, dahil nagpasundo lang ako sa Southwoods, may grupo ho ng mga kabataan. Pasok ko sa McDonald's, ang iiksi ng damit. Mga dalaga. Tapos yung mga lalaki naman, ang dami mga hikaw. Tapos may hikaw dito. Imagine ho ninyo, ngayon ako nakakita ng lalaki na may hikaw dito. Tinagtaran ho ng hikaw dito, tapos meron pa din sa labi. Tapos meron pa dito, tenga. Nakakaawa po. Tapos nag-uusapan sila, habang nag-aaral ho ako, nire-review ko itong aking pong sermon ngayon, nagmumurahan sila. Grabe humura. Sabi ko, kababaeng tao, ang lutong ho ng mura. Talaga pinaparinig pa ho nila sa sa mga kumakain doon sa McDonald's. Parang ang sarap pong batukan. Yung bang, alam mo ba na mga kabataan, kung ako siguro, nanay nandun ako, siguro, tinadyakan ko yun. Siguro hinampas kong bibig nun. Ang lutong humagmura. Sabi ko, Lord, tabagan niyo po ang mga batang ito. Kala niyo po ang isang taong ligtas. Ang isang taong ligtas. Patutunayan niya po ito sa uri ng kanyang pamumuhay. Amen. Ang isang taong ligtas, kailanman hindi na magmumura. Amen. Ang kaibahan ho natin sa tao ng sanlibutan, sila ho, wala ho silang pakundangan gumawa ng kasalanan. Pero tayong mga ligtas na tao, ingat na ingat ho tayo sa pagsasalita ho natin. Ingat na ingat ho tayo sa kinikilos ho natin. Bakit po? Kasi marami pong nakatingin ho sa atin. At higit sa lahat, nakatingin ho ang Ama, ang Diyos Ama sa langit. Nakatunghay sa bawat buhay natin sa daigdig na ito kung anong ipinapakita ho natin sa Diyos at sa mga tao.